Hindi nagtagal, nagtipon ang lahat sa silid. Tiningnan sila ni Luho at sinabi, magsalita kayo, ano ang ginagawa ninyo kanina lang? Nagmadaling sumagot si Ming Shirin, sinusunod namin ang iyong mga tagubilin at nagpapatrolya malapit sa bundok Jinting. Wala kaming ginawa. Matapos makinig, kalmadong sinabi ni Lucio, dapat ninyong malaman ang ugali ng inyong master. Ayaw ko sa mga kasinungalingan. Namutla ang mukha ni Ming Shirin at mabilis niyang inamin ang kanyang pagkakamali. May ilang mga ngaso na dumating sa timog na bahagi ng bundok. Bawal pumasok sa bundok Jinting, pupunta ako at papatayin silang lahat. Habang siya ay lilingan para umalis, pinigilan siya ni Luho ng isang saway. Ang hadlang ng bundok Jinting ay hindi pa naaayos, normal lang na may makapasok ng hindi sinasadya. Paalisan mo lang sila, kung makakita ka ng sinumang may masamang intensyon, saka ka kumilos. Magalang na sinunod ng mga disipulo ang utos ng kanilang master. Sabi nila, susundin namin ang iyong mga utos, master. Pagkatapos nilang magsalita, nagtinginan sila at umalis sa Evil Sky Pavilion. Bagamat hindi sila sanay sa gayong malumanay na master, natuto sila mula sa kanilang mga nakaraang pagkakamali. Marahil ay sinusubukan ng kanilang master ang isang bagong pamamaraan, at hindi sila naglakas loob na sumuwi sa kanyang mga utos. Hindi nagtagal, habang nagpapahinga si Luho, narinig niya ang boses ng sistema, na iligtas mo ang 5 inosenteng buhay, gantimpala 150 merit points. Natanggap ang pagsamba mula sa 14 na individual, 14 na merit points ang natanggap. Natanggap ang debotong pagsamba mula sa isang tao, 10 merit points. From, ang debotong pagsamba ay nagbibigay ng 10x bonus. Nang marinig ito, agad na iminulat ni Luho ang kanyang mga mata, maaari pala itong laruin ng ganito. Bakit hindi mo ako ipinaalam kanina? Honor, nasaan ka? Ipaalam mo sa iyong master at senior sister na dapat tretuhin ng mabuti ang mga inosente. Hindi nagtagal, sumikat ang araw. Lumipat ang eksena sa punong tanggapan ng Tiger Ridge Gang. Nagmadaling nagulat ang isa sa mga tauhan, nakakuha kami ng sagot mula sa Anupalas. Natuwa si Zhu Honghong, na naliligo, at nagtanong, ano ang sabi ng liham? Sinabi ng Palace Master ng Derived Moon Palace na dahil napatay ng matandang kontrabida ng Golden Court Mountain si Luo Chongfeng, ang pinuno ng Heavenly Sword Sect, sa isang galaw, nangangahulugan ito na bumalik na ang kanyang base ng cultivation, kaya hindi niya kayo matutulungan. Ikaw ang may pinakamababang lakas, kaya tiyaking magtago ng mabuti, sabi kay Zhu Honghong. Nang marinig ito, nadulas at nahulog si Zhu Honghong sa lupa. Samantala, nakatanggap si Luho ng prompt, edukasyon kay Zhu Honghong, 50 merit points. Tiningnan niya ang panel na may pagkalito, wala akong ginawa. Nakakaipon lang ako ng mahigit 200 merit points sa mga nakaraang araw. Parang patak lang ito sa balde para sa mga item na nagkakahalaga ng libu-libong puntos. Sige, mag-draw tayo ng lottery. Nang makapagdesisyon na siya, nagsimula siyang mag-operate. Ang lottery na ito ay nagkakahalaga ng 50 merit points at nagbibigay ng gantimpala na white sword. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Luho sa kagalakan. Hindi niya inaasahan na makakadraw siya ng gayong bihirang item. Ang white sword ay ang tanging permanenteng mount. Tinitingnan ng Diyos na Beast Mount White Sword na matagumpay niyang pinaamos sa isang draw. Tuwang-tuwa si Luho sa sandaling ito. Tutal, siya ay isang matandang kontrabida na nabuhay ng 1,000 taon, tiyak na marami siyang naipon. Ngunit ngayon, pinalitan ko si Jitian Dao. Wala akong anumang bagay sa akin at napakahirap ko. Ang mga hindi makahuli ng mga demonyong hayop o mababanggas na hayop bilang mga mount ay maghahanap ng mga paraan upang gumawa ng mga lumilipad na karwahe o matutunan ang sining ng flying swords upang makalipad sila sa himpapawid, ngunit wala sa mga ito ang kasing impresibo ng isang tunay na mount. Kung ito ay sa modernong panahon, ang isang white sword ay katumbas ng pinakaluhong kotse. Kung mas mataas ang antas ng mababanggas na hayop na kontrolado ng isang tao, mas malakas siya. Sa isang bahagyang paggalaw ng isipan ni Luho, nawala ang white sword mula sa lugar sa isang kisap mata. Ang eksenang ito ay nagdulot din ng mga alon sa mga puso ng ilang masasamang tao. Niloloko ba ako ng mga mata ko? Parang may napakalakas na enerhiya kanina lang. Hindi ka nagkakamali, naramdaman ko rin.
Bagong teknik niya iyon, sinadya niyang itago ang kanyang masamang aura, magpanggap na lang tayong walang nakita. Pagkatapos ay nag-draw si Luho ng 3 beses ng sunod-sunod, at sa bawat pagkakataon ay natanggap niya ang tugon, "Salamat sa iyong pagtangkilik." Ito ay nagpatigil sa kanya na umiling, gaya ng inaasahan, ito ay isang panlilinlang lamang, ngunit kung isa sa alang-alang ang mga benepisyo, sulit na ito. Samantala, sa paanan ng bundok Jinting, lumitaw ang 3 lalaki na nakasakay sa kabayo. Ang isa sa kanila ay nagbuntong hininga, sana'y tulungan ng matandang demonyong ito ang ating angkan na makaligtas sa sakunang ito, alang-alang kay Honor. Pagkatapos, nagpatuloy silang sumulong sa mountain forest. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang isang boses sa himpapawid, "Sino ang naglakas loob na pumasok sa bundok Jinting?" Nang marinig ito, agad na lumuhad ang 3 sa isang tuhod. Ang pamilya CI mula sa lungsod ng Anyan ay nag-aalok ng pagbati sa mga eksperto ng Evil Sky Pavilion. Sa sandaling sinabi ang mga salita, dumating na si Ming Shirin mula sa 100 metro ang layo. Pamilya CI. All 4, ang pamilya CI mula sa lungsod ng Anyan ay ang angkan ng junior sister, paliwanag ni Duan Mushan matapos makinig. Nagmuni-muni si Ming Shirin sandali, "Naiintindihan ko. Buti na lang hindi ako kumilos agad. Ayon sa bagong pamamaraan ng master, dapat natin silang tretuhin ng mabait, bukod dito. Pamilya sila ng junior sister." Sa pag-iisip nito, bahagya siyang ngumiti at naglakad pasulong upang tulungan silang tumayo. Agad na natakot ang pinuno ng grupo, na may malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. "Dahil mga kamag-anak kayo ng junior sister, halina kayo, huwag kayong kabahan," sabi niya. Natural na alam ng 3 lalaki ang kilalang reputasyon ng Evil Sky Pavilion at mabilis na kumaway ng kanilang mga kamay, na nagsasabing, "Hindi kami naglakas loob, hindi kami naglakas loob." Nang makita ito, agad na naging labis na pangit ang mukha ni Ming Shirin. "Kung hindi ninyo tatanggapin ang aking toast, matitikman ninyo ang parusa. Dalhin ninyo sila sa bundok upang hintayin ang parusa," utos niya. Ilang sandali ang lumipas, nakatanggap si Luho ng ulat mula sa kanyang disipulo. Ang pamilya CI mula sa lungsod ng Anyan ay humihiling ng madla. Humigop si Luho ng tsaa at pinayagan silang pumasok. Hindi nagtagal, nakaluhod at nanginginig ang 3 lalaki sa lupa. Sinulyapan niya sila at kalmadong sinabi, "Nagtakda ako ng panuntunan, kapag ang isang tao ay sumali sa Evil Sky Pavilion, ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay hindi pinapayagang makipag-ugnayan. Honor, naaalala mo." Nang marinig ito, mabilis na sumagot si CIU Honor, agad silang paaalisin ng disipulo. Sa sandaling ito, tumangala sa kanya ang manager ng pamilya CI at nagsimulang umiyak, "Miss, ako si Sean, sa wakas ay nakita kita." Nagkakaproblema sina Master at Madam. Nang marinig ang pangalang ito, medyo nagulat si CIU Honor, 10 taong gulang lamang siya nang umalis siya sa bahay, at 5 taon na ang lumipas, kaya medyo malabo ang kanyang mga alaala. Hindi ito binaliwala ni Duan Mushan at Xiaoyu at galit na pinagsabihan, "Paano kayo naglakas loob? Hindi ito lugar para umiyak kayo. Kung hindi lang kamag-anak ang taong ito, matagal ko nang tinahi ang kanyang bibig." Nag-aalala si CIU Honor sa kanyang pamilya, bumagsak sila sa lupa at sumigaw, "Master!" Kumislap ang mga mata ni Ming Shirin at magalang na sinabi, "Master, ang mga panuntunan ay ginawa ng mga tao. Ang pamilya ng junior sister ay pamilya ng ating senior brother. Kapag nagkakaproblema ang mga miyembro ng pamilya, kung hindi tayo tutulong, mas masahol pa tayo sa mga baboy at aso." Umalangaw-ngaw din sina Duan Mushan at Xiaoyu na nagtango. Bahagyang tumanggaw si Luciano matapos makinig, may katotohanan iyan, gayunpaman, hindi nakikialam ang Evil Sky Pavilion sa bawat bagay. "Tama Master, bilang walang kapantay na powerhouse, hindi mo kailangang mag-abala sa mga walang kwentang bagay." Kinuha ni Ming Shirin ang usapan at labis siyang pinuri. Agad na inikat ng dalawa ang kanilang mga mata kay Old Four, hayagang pagpuri. Pagkatapos ay nagbigay ng senyales si CIU Honor sa manager, at nag-alinlangan si Sean sandali bago nagmadaling ipaliwanag ang sitwasyon. Ang pamilya CI ay nag-aasikaso ng kanilang sariling negosyo at nagsasagawa ng kalakalan sa lungsod ng Anyan. 1 buwan na ang nakalipas,
ang aming trade caravan ay ninakawan ng isang grupo ng mga armadong bandido habang dumadaan sa isang lambak ng ilog. Nagbayad kami sa kanila ng pera upang maiwasan ang problema, ngunit hindi sila tumigil doon. Inatake nila kami sa Anyan, kinuha ang lahat, at kinidnap ang mahigit 100 tao bilang mga hostage. Iniulat namin ang insidente sa mga awtoridad, ngunit nang marinig nila ang tungkol sa mga armadong bandido sa lambak ng ilog, agad nilang tinanggihan ito. Hindi sila naglakas loob na tulungan kami. Sinasabing ang grupo ng mga armadong bandido na ito ay sinusuportahan ng mga cultivator. Matapos tapusin ang kwento, tumingin ang lahat kay Luho. Ayon sa kanyang mga nakaraang gawi, ang Evil Sky Pavilion ay hindi kailanman makikialam sa mga ganitong bagay, ngunit nagbago ang mga pangyayari. At ngayon ay kasangkot ang pamilya ng junior sister. Bago pa makapagsalita si Luho, humakbang si Ming Shirin. Master, pahintulutan mo akong magbayad para sa aking mga nakaraang pagkilos sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa. Ang pamilya ng junior sister ay nasa malubhang panganib, at bilang kanyang senior brother, hindi ko ito maaaring balewalain. Oo, pinarusahan mo ako, ngunit ito ay isang espesyal na pangyayari, at umaasa akong papayagan mo akong tulungan sila. Nang marinig ito, hindi nakapagsalita ang dalawa pa. Tunay na walang kahihiyan si Old Four. Matapos ang sandali ng pagmumuni-muni, sumang-ayon si Luho. Ang bagay na ito ay dapat sana'y pinangasiwaan ni CIU Honor mismo, gayunpaman, siya ay bata pa at kulang sa pagpipigil kapag kumikilos. Dahil ikaw bilang kanyang senior brother ay handa, ipapaubaya ko ito sa iyo. Mayroon kang 3 araw upang pangasiwaan ito. Tuwang-tuwa si Ming Shirin nang marinig ito at nangakong hindi niya bibiguin ang kanyang master. Naging isang guhit ng liwanag siya at mabilis na umalis sa lugar. CIU Honor, samahan mo sila pababa ng bundok, utos ni Luho. Bagamat nahuhumaling ang iyong ika-4 na senior brother sa labas ng mundo, seryoso siya sa kanyang mga pagkilos at gustong gamitin ang kanyang utak. Sa kanyang ugali, malulutas niya ang problema sa loob ng 1 araw, hindi na kailangang mag-alala. Sumang-ayon si CIU Honor at inilabas ang 3 tao. Nang marinig ni Xiaoyu na tinatawag siya ng kanyang master, mabilis siyang sumagot, narito po. Binibigyan kita ng 2 araw upang imbestigahan ang Heavenly Sword Sect, lalo na ang kanilang mga senior disipulo, si Zhou Jifang, utos ni Luho. Nagpakita ng determinadong ekspresyon ang mukha ni Xiaoyu habang sumasagot, naiintindihan po, tatapusin ko ang misyon. Humigop si Luho ng kanyang tsaa at nasiyahan sa kanyang mga kaayusan. Kailangan pa rin niyang patuloy na makuha ang kanilang tiwala, kaya kailangan niyang bantayan sila. Mula nang tangkain ang pagpatay ni Zhou Jifang, ang kanyang 3 at 9 na disipulo ay nagbabantay sa labas na parang mga Diyos ng pinto. Bagamat naniniwala silang may sapat na lakas si Luho upang labanan ang mga asasin, ang kanilang kapabayaan ang nagpahintulot sa mga maliliit na isda na makapasok sa bundok Jinting. Master, okay lang ba talaga ang ika-4 na senior brother? Hindi mapigil ang tanong ni CIU Honor. Unang sumagot si Duan Mushan, na malapit. Bagamat mapaglaro si Old Four at kung minsan ay hindi maaasahan, palagi siyang nagpupersage pagdating sa mga gawain. Junior sister, makakasigurado ka. Kung makalimot siya, hindi na kailangang makialam ang master, bilang kanyang senior brother, hindi ko siya palalampasan. Kung narito lang ang ika-7 senior brother, bulong ni CIU Honor. Junior sister, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang mga nagtaksil sa sekta ay mga kasuklam-suklam na kriminal, dapat natin silang harapin ng direkta. Nang marinig ito, umiling si Luho upang ipahiwatig na ayos lang. Ang ika-7 senior brother ay dalubhasa sa pagpaplano, tunay siyang bihirang talento, gayunpaman, hilig niyang manipulahin ang puso ng mga tao at madaling mahulog sa sarili niyang mga iniisip. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, dumating ang isang transmission bird mula sa isang senior sister. Ang mga transmission bird ay hindi ordinaryong ibon, sila ay mga mutated bird na inalagaan ng espiritual na enerhiya. Sa bundok Jinting, naging isa sila sa maraming mababangas na hayop sa Great Yan World. Lumipad si CIU Honor at kinuha ang liham mula sa ibon. Kasunod ng mga tagubili ni Luho, binasa niya ng malakas ang nilalaman ng liham.
Master, mula ng kabkubo ng top 10 sects ang Golden Court Mountain at mamatay si Luo Chongfeng, nagkagulo ang Heavenly Sword Sect at naglalaban-laban ang lahat upang maging susunod na pinuno ng sekta. Nabigo si Zhou Jifang na maging pinuno ng sekta matapos bumalik sa Heavenly Sword Sect. Samantala, ang kanilang dating pinuno ng sekta na si Luo Shinkong ay biglang nagkulong upang maglinang. Hinihinala ko na maaaring samantalahin niya ang pagkakataong ito upang sumabog sa yugto ng Dao Fusang ng Nascent Divinity Tribulation Realm. Nang ako ay nag-e-espya sa kanila sa gabi, natuklasan ko na si Zhou Jifang ay naging hindi tapat sa sekta. Matapos tapusin ang liham, kalmadong sumagot si Luho, medyo mabagal ang bilis. Ipaalam kay Zhou, at kung kinakailangan, maaari siyang tumulong. Nagtatakang nagtanong si Duan Mushan, si Zhou Jifang ay ating mortal na kaaway, bakit natin siya tutulungan? Hindi sinagot ni Luho ang kanyang tanong. Ito ay dahil kailangan nilang maging maingat hanggang sa ang kanilang katapatan ay umabot sa antas na 80 o higit pa. Nang makita na nanatiling tahimik si Luho, nahihiyang ibinaling ni Duan Mushan ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magtanong pa. Biglang nagpadala ang sistema ng prompt. Nakumpleto ni Ming Shirin ang itinakdang gawain, na iligtas ang 105 miyembro ng pamilya CI, gantimpala 1,050 merit points. Natanggap ang pagsamba ng 105 tao, gantimpala 1,050 merit points. Gawain, napatay ang 82 armadong bandido, gantimpala 820 merit points. Nagliwanag ang mga mata ni Luho sa balitang ito. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng ganoon karami mula sa isang gawaing ito. Pagkatapos, nagbalik ang transmission bird ng liham mula kay Ming Shirin. Master, nailigtas ko na ang lahat ng kinidnap na miyembro ng pamilya CI at napatay ang mga armadong bandido. Natuklasan ko rin na ang mga cultivator sa likod ng mga bandidong ito ay tila may kaugnayan sa Tiger Rich Gang ni Old Walo. Iimbestigahan ko ang bagay na ito. Ang unang kalahati ng pangungusap ay tungkol sa pag-uulat ng gawain, habang ang huling bahagi ay isang dahilan lamang upang maglaro ng ilang araw pa. Natural na naintindihan ni Luho ang kanyang mga intensyon, ngunit nagkataon na nasa magandang kondisyon siya, kaya hindi na siya nag-abala pang makipagtalo sa kanya. Kasangkot man siya o hindi, hayaan nating imbestigahan ni Old Fort. Sa pahayag na ito, bumalik siya sa kanyang tirahan. Sa likod ng silid, sabik siyang gumastos ng 1,000 puntos upang bilhin ang 2 Transform Powers Avatar. Sa isang iglap, pumasok ang bugzo ng enerhiya sa kanyang katawan at mabilis na tumaas ang kanyang cultivation. Matapos maranasan ito, tumanggo si Luho sa kasiyahan. Susunod, bumili siya ng 2 reverse card. Lumitaw ang mga green spiritual vortex sa langit sa itaas ng Evil Sky Pavilion. Dinagdagan nito ang kanyang habang buhay ng 600 araw. Plano niyang gamitin ang natitirang merit points para sa isang lottery, gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, natanggap niya ang "salamat sa iyong pagtangkilik" ng 5 magkakasunod na beses. Agad siyang nawala ng interes at hindi nagpatuloy. Sa kanyang kasalukuyang cultivation, mahihirapang umalis sa bundok Jinting at matiyak ang kanyang kaligtasan, kaya maaari lamang siyang manatili pansamantala sa bundok. Hanggat naroon ang mga masasamang taong ito upang protektahan siya, hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema. Matapos pag-isipan ang kanyang sitwasyon, tinawag niya si CIU Honor at inutusan siyang dalhin ang 4 na kayamanan ng pag-aaral mula sa Evil Sky Pavilion sa kanyang lokasyon. Si CIU Honor, nang matanggap ang utos, ay hindi naglakas loob na mag-antala at agad na naghanda ng lahat. Maingat na gumiling ng tinta sa gilid, isinulat ni Luho ang mga pangalan ng kanyang 9 na disipulo sa puting papel isa-isa. Habang siya ay nagsusulat, napaisip siya. Kahit na ang pinakabatang disipulo ay isang makapangyarihang Divine Court Realm Cultivator, anong antas ng realm ang mayroon ng pinakamatandang disipulo? Mas malakas ba siya kaysa kay Ji Tiandao? Kung kasama niya ang mamamatay taong isipan ni Yu Shanghai at Yu Hangrong, paano nila hahayaang magpatuloy ang isang matandang kontrabida tulad ni Ji Tiandao sa mundong ito? Mayroon ba siyang mga trick at trump card na nakatago sa kanyang manggas nang simulan niyang turuan ang mga disipulong ito? Bukod dito, dapat na alam ni Ji Tiandao na ang bawat disipulo na kanyang tinuruan ay isang savage na parang tigre at kasing bangis ng lobo, at tiyak na ipagkakanulo siya balang araw.
Sa kasamaang palad, ang pinakamahalagang bahagi ng memorya ay nawala. Ji Tiandao, ano ang mga bagay na nagaw iligtas buhay na iyong itinago? Habang siya ay nag-iisip, bigla siyang ginambala ni Ciu Honor. Master, 9 na disipulo lamang ang iyong kinuha. Sa iyong kakayahan, maaari mong buksan ang Evil Sky Pavilion at Jinting Court Mountain at kumuha ng 10,000 disipulo. Sa napakaraming disipulo, walang sino man ang maglakas loob na sumuwi sa iyo. Ang mga orthodox sects na iyon ay hindi maglakas loob na pukawin tayo. Sa isang utos mo lamang, lilipulin ng maraming disipulo ang sinumang tumangging sumuko sa atin. Ang mga sumusunod sa akin ay uunlad, ang mga lumalaban sa akin ay mapapahamak. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang nagliwanag ang mga mata ni Luho. Kaya pala, pagkatapos ay kinuha niya ang papel at pinag-isipan ito. Ang maliwanag na buwan ay sumisikat sa dagat mula sa malayo, ibinabahagi natin ang sandaling ito ng magkasama. Ang lahat ng 9 na pangalan ng disipulo ay nabanggit sa tula, ngunit mayroon pa ring isang nawawala, ang huling siguradong karakter. Kung kumuha si Ji Tiandao ng mga disipulo batay sa tulang ito, nangangahulugan ito na ang pamantayan sa pagtanggap ng mga disipulo ay hindi batay sa talento kundi sa kanilang mga pangalan. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Luho kung paano nalaman ni Ji Tiandao ang tulang ito, na ipinasa sa kanyang sariling mundo. Maaari bang si Ji Tiandao ay isang time traveler din?